Sa pinakadulong bahagi ng baryo ng Makamot ay may isang kagubatang matagal nang iniiwasan ng mga tao. Kahit matatapang na mga ngaso ay hindi nangangahas na pumasok doon kapag sumasapit ang gabi. Nababalot ang lugar ng makapal na hamog at sa bawat pagdampi ng malamig na hangin ay tila may mga bulong na nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa lugar na iyon. May ilan na nagsasabing may kayamanang nakabaon sa gitna ng gubat. Ang iba naman naniniwalang may mga nilalang na hindi tao ang nagbabantay roon. Ngunit sa lahat ng alamat na kinatatakutan ng mga taga-Makamot, isa lamang ang hindi kailanman nawala sa usapan ng mga matatanda. Ang alamat ng diwata na may gintong pakpak. Ayon sa kwento, tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, ay may isang napakagandang diwata na lumilitaw sa gitna ng kagubatan. Taglay nito ang dalawang pakpak na kulay ginto na kumikislap na parang apoy sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sinasabing ang sino mang makakita rito ay mababago ang kapalaran, ngunit hindi malinaw kung iyon ba ay biyaya o sumpa. Sa baryong iyon naninirahan si Christian, isang 20 taong gulang na binata na kilala sa pagiging masipag at matapang. Simula nang mamatay ang kanyang ama dahil sa sakit ay siya na ang tumayong haligi ng kanilang tahanan kasama ang kanyang inang si Aling Marta. Araw-araw siyang nagtatrabaho bilang mangangahoy upang kumita ng sapat na pera para sa kanilang pamumuhay. Kahit mahirap ang buhay, ay hindi siya kailanman nagreklamo. Hindi rin siya naniniwala sa mga alamat. Para kay Christian, gawa-gawa lamang iyon upang takutin ang mga bata at pigilan ang mga tao na pumasok sa mapanganib na bahagi ng kagubatan. Ngunit may isang tao sa baryo na kabaligtaran niya, si Rona. 19 na taong gulang si Rona at kilala sa Makamot dahil sa kanyang pambihirang ganda. Mahaba ang kanyang buhok na itim na parang gabi at mapupungay ang matang tila may itinatagong lungkot. Tahimik lamang siya palagi at madalas mapag-isa. Maraming binata ang nagkakagusto kay Rona, ngunit bihira itong ngumiti o makipag-usap ng matagal kanino man. Ngunit kahit ganoon, ay may kakaibang damdaming matagal nang kinikimkim si Christian para sa dalaga. Mula pagkabata ay magkaibigan na sila. Magkasama silang lumaki sa baryo ng Makamot. Sabay tumatakbo sa bukirin, sabay naliligo sa ilog, at sabay nangangarap tungkol sa mas magandang buhay. Ngunit habang tumatanda sila, ay napapansin ni Christian na tila unti-unting lumalayo si Rona. Parang may lihim itong ayaw sabihin. Isang gabi, habang nagtitipon ang mga tao sa harap ng bahay ni Kapitan Hugo upang makinig sa kwento ng matatandang taga-baryo, tahimik lamang na nakaupo si Christian habang pinagmamasdan ng apoy mula sa malaking bonfire. May nakita na naman daw na gintong liwanag sa kagubatan kagabi, sabi ng isang matanda. Agad na nagbulungan ang mga tao. Baka bumalik na naman ang diwata. Kapag may nakakita roon, may mangyayaring masama, napailing lamang si Christian. Hanggang ngayon naniniwala pa rin kayo riyan? Tanong niya habang bahagyang tumatawa. Napatingin sa kanya ang matandang si Mang Isko. Hindi lahat ng alamat ay kasinungalingan, iho. Kung may diwata man talaga, bakit walang nakakakuha ng ebidensya? Tahimik na napatingin ang mga matatanda sa isa't isa. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Mang Isko. Dahil hindi lahat ng nakakakita, nakakabalik. Bahagyang natahimik si Christian ngunit agad din siyang napangiti. Mga kwento lang yan. Sa gilid ng pagtitipon ay tahimik lamang na nakatayo si Rona. Nakatingin ito kay Christian ngunit tila may gustong sabihin. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumapit ito.
Christian? Mahina nitong tawag. Napalingon agad ang binata. Ano iyon? Pwede ba kitang makausap? May kakaibang seryoso sa mukha ng dalaga kaya agad siyang tumayo at sumunod dito palayo sa mga tao. Naglakad sila hanggang makarating sa gilid ng ilog na malapit sa baryo. Tahimik ang paligid at tanging lagaslas lamang ng tubig ang maririnig. Huminto si Rona at dahan-dahang humarap sa kanya. May sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Ilang sandaling hindi nakapagsalita ang dalaga. Parang nahihirapang magsimula. Christian, huwag kang pupunta sa hilagang gubat. Napakunot noo siya. Bakit? Basta, pangako, huwag kang pupunta ron. Bahagyang natawa si Christian. Pati ikaw naniniwala sa diwata? Ngunit hindi ngumiti si Rona. Sa halip ay lalo lamang naging seryoso ang kanyang mukha. Hindi mo naiintindihan. Kung may tinatago ka, sabihin mo na lang. Napayuko si Rona. Tila may malaking bagay itong gustong aminin ngunit hindi magawa. Makalipas ang ilang sandali ay marahan itong nagsalita. May mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. Biglang lumakas ang hangin. Humampas ang malamig na simoy sa kanilang dalawa habang ang mga dahon sa paligid ay nagsimulang magkaluskos. Napatingin si Christian kay Rona. At sa unang pagkakataon ay may kakaiba siyang napansin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila may bahagyang gintong kislap sa likod ng dalaga. Parang pakpak. Ngunit agad ding nawala iyon. Nanlaki ang mga mata ni Christian. Rona, nakita ko ba talaga? Umuwi ka na, mabilis nitong putol. Pero, please, may takot sa boses nito. At bago pa makapagtanong si Christian, ay mabilis nang tumalikod si Rona at naglakad palayo. Naiwan siyang mag-isa sa tabi ng ilog habang magulong umiikot ang mga tanong sa kanyang isip. Kinabukasan, hindi mapakali si Christian. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang nakita niyang gintong liwanag sa likod ni Rona. Pilit niya iyong ipinapaliwanag sa sarili, ngunit wala siyang maisip na dahilan. Habang nagpuputol siya ng kahoy sa gilid ng kagubatan, ay may narinig siyang bulungan mula sa ilang mga ngahoy. May nakita raw na kakaibang nilalang sa hilagang gubat. May mga bakas daw ng malalaking paa. Parang may hinahanap. Napahinto si Christian. Maya-maya'y muli niyang naalala ang sinabi ni Rona. Huwag kang pupunta roon. Ngunit imbes na matakot ay lalo lamang siyang nakaramdam ng matinding pag-uusisa. At bago pa lumubog ang araw, ay nagpasya siyang pasukin ang ipinagbabawal na bahagi ng kagubatan. Habang papalalim siya sa gubat, ay lalo itong nagiging malamig at tahimik. Walang huni ng ibon. Walang ingay ng kuliglig. Parang patay ang buong paligid. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay may nakita siyang kakaibang liwanag sa pagitan ng mga puno. Kulay ginto. Dahan-dahan siyang lumapit. At nang tuluyan niyang marating ang gitna ng kagubatan, ay agad siyang natigilan. Sa harap niya ay isang napakalawak na lawa na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa gitna nito, nakatayo si Rona, nakasuot ng puting kasuotan. Mahaba ang buhok na sumasayaw sa hangin. At sa kanyang likuran ay nakabuka ang dalawang napakalaking pakpak na kulay purong ginto. Tunay, maliwanag, nakabibighani. Napaatras si Christian sa sobrang pagkabigla. Ngunit kasabay niyon ay dahan-dahang napalingon si Rona sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon ay tila tumigil ang buong mundo. May lungkot sa mukha ni Rona. At may takot. Hindi ka dapat nandito, Christian, mahina nitong sabi.
Ngunit bago pa makasagot ang binata ay biglang umugong ang buong kagubatan. Sunod-sunod na nagsiliparan ang mga uwak mula sa mga puno. Lumakas ang hangin. At mula sa kailaliman ng dilim ay may narinig silang mabibigat na yabag. Palapit. Palapit ng palapit. Unti-unting namutla si Rona habang nakatitig sa kadiliman. Natagpuan na nila ako, bulong nito. At mula sa anino ng kagubatan ay lumitaw ang dalawang mapupulang mata na nagliliyab sa galit. Naniga si Christian sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig sa dalawang mapupulang matang unti-unting lumilitaw mula sa kadiliman ng kagubatan. Kasabay ng mabibigat na yabag ay ang malamig na hanging tila dumaraan hanggang buto. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng takot na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang umurong si Rona habang nakabukas pa rin ang kanyang gintong pakpak. Ang liwanag na nagmumula rito ay tila siyang tanging ilaw sa gitna ng napakadilim na kagubatan. Christian, mahina ngunit nanginginig nitong sabi, "Tumakbo ka na." Ngunit hindi agad nakagalaw ang binata. Hindi niya maalis ang tingin kay Rona. Sa lahat ng panahong magkasama sila, ngayon lamang niya nalaman ang tunay na lihim ng dalaga. Isa itong diwata, at hindi ordinaryong diwata. May kakaibang kapangyarihang tila matagal nang pinaghahanap ng kung sino man ang nagtatago sa dilim. Muling umugong ang paligid. Pagkatapos ay tuluyang lumabas mula sa pagitan ng mga puno ang nilalang. Napasinghap si Christian. Napakalaki nito. Halos doble ng karaniwang tao ang taas. Maitim ang balat na parang sinunog na kahoy at nababalot ng makapal na usok ang buong katawan. Mahahaba ang mga kuko nito at ang mga matay kulay pula na tila apoy sa kailaliman ng gabi. Isa itong halimaw. Unti-unti itong lumapit habang nakatingin kay Rona. "Sa wakas," paos nitong sabi, "natagpuan din kita." Agad na humakbang si Rona papaharang kay Christian. Lumayo ka sa kanya. Tumawa ng mababa ang nilalang. "Hindi tao ang kailangan namin. Ang pakpak mo ang sadya namin." Nanlaki ang mga mata ni Christian. Pakpak? Biglang kumislap ng matindi ang gintong pakpak ni Rona at umugong ang hangin sa buong paligid. Umikot ang mga tuyong dahon habang tila nanginginig ang lupa. "Hindi ko kayo sasamahan," matapang nitong sabi. "Wala kang pagpipilian." Sa isang iglap ay mabilis na sumugod ang halimaw. Ngunit bago pa ito makalapit ay agad na iniunat ni Rona ang kanyang kamay. Isang malakas na bugso ng gintong liwanag ang tumama sa nilalang dahilan upang mapaatras ito ng ilang hakbang. Napahawak si Christian sa isang puno dahil sa lakas ng hangin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, parang panaginip. Ngunit ramdam niya ang malamig na hangin. Naririnig niya ang galit na ungol ng nilalang. At nakikita niya ang gintong liwanag na nagmumula kay Rona. Totoo ang lahat. Muling sumugod ang halimaw ngunit sa pagkakataong iyon ay mabilis na hinawakan ni Rona ang kamay ni Christian. "Tumakbo tayo." Hindi na nakapagsalita ang binata nang hilahin siya nito palayo sa lawa. Mabilis silang tumakbo sa gitna ng kagubatan habang patuloy na umugong ang mabibigat na yabag sa likuran nila. Halos hindi makahinga si Christian. "Rona, ano ba iyon? Huwag ka nang magsalita. Bilisan mo." Lumilipad ng bahagya si Rona habang hinihila siya. Sa bawat paggalaw ng kanyang gintong pakpak ay kumikislap ang buong paligid. Ngunit habang tumatagal ay napapansin ni Christian na tila nanghihina ang dalaga. "Pagod ka na?" Hindi agad ito sumagot, ngunit maya-maya ay napahawak ito sa dibdib at bahagyang napangiwi.
Hindi ako pwedeng gumamit ng matagal ng kapangyarihan. Bakit? Hindi agad sumagot si Rona. Patuloy lamang silang tumatakbo hanggang makarating sila sa isang lumang kuweba sa gilid ng bundok. Pagkapasok nila roon ay agad na iniunat ni Rona ang kanyang kamay. Kumislap ang gintong liwanag at tila may hindi nakikitang harang na nabuo sa bukana ng kuweba. Kasunod nyon ay napaluhod siya. Rona! Mabilis siyang nilapitan ni Christian. Namumutla ang dalaga at mabilis ang paghinga nito. Okay ka lang ba? Sandali lang, mawawala rin ito. Ngunit halatang nahihirapan ito. Dahan-dahang nawala ang gintong pakpak sa likod ni Rona hanggang sa muli itong magmukhang ordinaryong tao. Tahimik na napatitig si Christian. Hindi niya alam ang sasabihin. Maraming tanong ang gustong lumabas sa kanyang bibig, ngunit tila nawalan siya ng boses. Si Rona ang unang nagsalita. Galit ka ba? Napakunot noo si Christian. Bakit naman ako magagalit? Dahil nagsinungaling ako sa'yo. Tahimik ang binata. Makalipas ang ilang sandali ay marahan siyang umupo sa tabi nito. Simula pa lang, diwata ka na talaga? Dahan-dahang tumango si Rona. Hindi ako tunay na tao. Napalunok si Christian. Pero lumaki ka rito sa Makamot. Inalagaan ako ng isang matandang babae noong sanggol pa ako. Akala ng lahat isa akong ulila. Pero bakit ka nagtatago? Biglang nalungkot ang mukha ni Rona. Tahimik itong napayuko bago nagsalita. Dahil may mga nilalang na gustong kunin ang gintong pakpak ko. Ano bang meron sa pakpak mo? Sandaling natahimik si Rona. Pagkatapos ay marahan nitong sinabi ang mga salitang lalong nagpagulo sa isip ni Christian. Ang gintong pakpak ng diwata ang susi sa kapangyarihang matagal nang nawawala. Anong kapangyarihan? Kapangyarihang kayang magbigay ng buhay o sumira ng buong mundo. Biglang natahimik ang buong kuweba. Sa labas ay patuloy ang malamig na hangin habang maririnig sa malayo ang nakakatakot na ungol ng nilalang na humahabol sa kanila. Dahan-dahang napaupo si Christian habang pilit inuunawa ang lahat. Hindi ako makapaniwala. Alam ko. Tapos, matagal mo nang alam ito? Tumango si Rona. Simula nang bata pa ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napapikit si Rona. Dahil ayokong madamay ka. Tahimik na pinagmasdan siya ni Christian. Ngayon niya nauunawaan kung bakit palaging malungkot ang dalaga. Kung bakit madalas itong mapag-isa. At kung bakit tila may tinatago itong mabigat na lihim. Buong buhay nito ay nabuhay sa takot. Maya-maya ay muling nagsalita si Rona. Christian, kailangan mong umalis sa baryo. Ano? Kapag nalaman nilang malapit ka sa akin, papatayin ka nila. Sino ba sila? Biglang naging seryoso ang mukha ni Rona. Mga nilalang mula sa dilim na kagubatan. Mga halimaw? Hindi lang halimaw. Unti-unti itong napatingin sa labas ng kuweba. May pinuno sila. Pinuno? At kapag nakita ka niya, hindi ka na niya hahayaang mabuhay. Ngunit bago pa makapagsalita si Christian, ay biglang umugong ang lupa. Kasunod nyon ay isang napakalakas na dagundong ang narinig nila mula sa labas. Bumagsak ang ilang malalaking bato sa bukana ng kuweba. Nanlaki ang mga mata ni Rona. Hinanap nila tayo. Unti-unting lumitaw mula sa dilim sa labas ng kuweba ang 2 dosenang mapupulang mata. At kasabay niyon ay isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ibigay mo ang gintong pakpak, Rona. Lalong lumamig ang hangin sa loob ng kuweba habang unti-unting lumilitaw sa labas ang 12 dosenang mapupulang mata. Para iyong mga nagbabagang apoy na nakamasid sa kanilang dalawa mula sa kailaliman ng dilim.
Napatayo si Christian habang mahigpit na hawak ang hawakang kahoy ng kanyang itak. Kahit nanginginig ang kanyang katawan, ay pilit niyang pinatatatag ang sarili. Hindi niya hahayaang may mangyari kay Rona. Sa tabi niya ay dahan-dahang tumayo ang dalaga. Bagamat halatang nangihina pa rin ito, ay matalimang tingin nitong nakatutok sa labas ng kuweba. Hindi sila titigil, mahina nitong sabi. Lalaban tayo, sagot ni Christian. Napatingin si Rona sa kanya. May bahagyang pagtataka sa mga mata nito. Hindi ka natatakot? Napatawa ng bahagya si Christian kahit mabigat ang sitwasyon. Natatakot ako, pero mas natatakot akong pabayaan ka. Sandaling natahimik si Rona. Sa unang pagkakataon simula nang malaman ni Christian ang kanyang lihim ay tila bahagyang nawala ang lungkot sa mga mata nito. Ngunit agad ding bumalik ang tensyon nang muling umugong ang paligid. Mula sa gitna ng mga nilalang ay dahan-dahang lumitaw ang isang lalaki. Nakasuot ito ng maitim na balabal na halos matakpan ang buong katawan. Matangkad ito at maputla ang balat na tila hindi kailanman nasinaga ng araw. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang kanyang mga mata. Kulay pula, malamig, at puno ng galit. Agad namang namutla si Rona. Siya na... bulong nito. Sino siya? Hindi agad sumagot ang dalaga. Parang nahihirapang banggitin ang pangalan nito. Ngunit maya-maya ay marahan nitong sinabi si Morvath. Pagkasabi pa lamang ng pangalang iyon ay tila lalong dumilim ang paligid. Huminto sa harap ng kuweba ang lalaki at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Nang makita niya si Rona ay bahagya siyang ngumiti, ngunit walang kabutihan sa ngiting iyon. Matagal kitang hinanap, malamig nitong sabi. Mahigpit na kinuyom ni Christian ang kanyang kamao. Ano bang kailangan ninyo kay Rona? Napatingin sa kanya si Morvath. At sa isang tingin pa lamang ay parang may malamig na bagay nang dumaan sa buong katawan ni Christian. Tao ka lamang, sabi nito, hindi mo naiintindihan ang kapangyarihang dala niya. Hindi ko man maintindihan, hindi ko kayo hahayaang saktan siya. Bahagyang natawa si Morvath. Matapang. Unti-unti itong lumapit sa bukana ng kuweba habang ang mga nilalang sa likuran nito ay tahimik lamang na nakamasid. Alam mo ba kung sino talaga siya? Tahimik si Christian. Si Rona ang huling tagapagmana ng gintong pakpak. Biglang napapikit si Rona. Parang ayaw nitong marinig ang mga salitang iyon. Maraming siglo na ang nakalipas, patuloy ni Morvath. Ang mga diwata ang tagapangalaga ng liwanag sa mundong ito. Ngunit dahil sa kanilang kasakiman, nagsimula ang digmaan. Hindi totoo yan, mabilis na sagot ni Rona. Ngumiti ng malamig si Morvath. Hindi ba? Biglang umugong ang hangin sa loob ng kuweba. At dahil sa digmaang iyon, nasira ang aming kaharian. Unti-unting nagdilim ang mga mata nito habang nagsasalita. Ang gintong pakpak lamang ang makapagbabalik ng kapangyarihang nawala sa amin. Mahigpit na napahawak si Rona sa kanyang dibdib. Kapag nakuha ninyo ang kapangyarihang iyon, masisira ang mundo. Hindi ang mundo ang sisirain namin. Biglang nagliyab ang pulang mata ni Morvath, kundi ang sangkatauhang sumira sa amin. Biglang sumugod ang isa sa mga nilalang palabas ng dilim. Napaatras si Christian, ngunit mabilis niyang iwinasiwas ang itak. Tumama iyon sa balikat ng halimaw, dahilan upang umatras ito habang umuungol. Ngunit hindi man lamang natakot si Morvath. Sa halip ay lalo lamang itong ngumiti. Walang saysay ang laban mo. Mabilis nitong iniunat ang kamay.
At sa isang iglap ay tila may hindi nakikitang puwersang tumama kay Christian. Malakas siyang tumilapon sa dingding ng kuweba. Christian! Napangiwi ang binata habang pilit na tumatayo. Ramdam niya ang matinding sakit sa kanyang likod. Hindi ordinaryong tao ang kalaban nila. Unti-unting kumislap ang gintong pakpak ni Rona habang muling lumalabas ang liwanag mula sa kanyang katawan. Hindi ko kayo hahayaang makuha ako, matapang nitong sabi. Ngunit umiling si Morvath. Hindi mo kayang kontrolin ang buong kapangyarihan mo. Biglang nagliwanag ng matindi ang buong kuweba. Napapikit si Christian sa sobrang liwanag. Kasunod niyon ay isang malakas na pagsabog ng hangin. Nang muli niyang imulat ang mga mata ay nakita niyang nakabuka na ang gintong pakpak ni Rona habang lumulutang ito bahagya sa ere. Mas maliwanag ngayon ang kanyang anyo. Parang isang tunay na nilalang mula sa langit. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon ay ang matinding lungkot sa kanyang mukha. Rona, mahina niyang tawag. Unti-unting napalingon ang dalaga sa kanya. At sa sandaling iyon ay nakita ni Christian ang luha sa mga mata nito. Pasensya ka na. Bago pa niya maitanong kung bakit ay biglang iniunat ni Rona ang kanyang kamay. Agad na kumalat ang gintong liwanag sa buong kuweba. Naramdaman ni Christian ang malakas na hangin na tila humihila sa kanya palayo. Rona! Proteksyon lang ito. Umiiyak nitong sabi. Ayokong madamay ka. Sa isang iglap ay nabalot ng gintong liwanag ang buong paligid. At nang mawala iyon, biglang naglaho si Christian mula sa kuweba. Muling bumalik ang katahimikan. Nanghina si Rona habang nakalutang pa rin sa ere, samantalang si Morvath ay nakatitig lamang sa kanya. Tingnan mo, malamig nitong sabi. Handa kang isakripisyo ang sarili mo para sa isang tao. Tahimik na tumulo ang luha ni Rona. Hindi mo siya madadamay. Hindi mo na yon kontrolado. Unti-unting lumapit si Morvath habang ang mga nilalang sa paligid ay nagsisimulang umungol. Dahil simula nang makita niya ang tunay mong anyo, huminto ito sa kanyang harapan. Atin na rin siyang hahabulin. Mabigat ang pagbagsak ni Christian sa malamig na damuhan. Napangiwi siya habang pilit na bumabangon. Nahihilo pa rin siya at tila umiikot ang buong paligid. Nang tuluyan niyang mamulat ang kanyang mga mata, ay napagtanto niyang wala na siya sa kuweba. Nasa gilid na siya ng baryo ng makamot. Agad siyang napatayo. Rona! Mabilis siyang lumingon sa paligid ngunit puro katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin at ang tunog ng mga kuliglig mula sa malayo. Ngunit mas lalong bumigat ang kanyang dibdib. Iniwan siya ni Rona, hindi upang talikuran siya, kundi upang iligtas. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao habang pilit inaalala ang nangyari sa kuweba. Si Morvath, ang mga halimaw, at ang lihim tungkol sa gintong pakpak. Hindi na niya maitangging totoo ang lahat ng alamat sa baryo. At ngayon, si Rona ang nasa panganib. Mabilis siyang tumakbo pa uwi ngunit pagdating niya sa kanilang kubo ay agad siyang sinalubong ng nag-aalalang mukha ng kanyang ina. Christian, saan ka nang galing? Tanong ni Aling Marta habang mabilis siyang nilapitan. Humihingal pa ang binata. May nangyaring masama. Napansin ng kanyang ina ang mga sugat sa kanyang braso at ang putik sa kanyang damit. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ngunit bago pa makasagot si Christian ay may malalakas na sigaw na narinig mula sa gitna ng baryo. Nagkatinginan sila. Kasunod niyon ay mabilis na tumakbo ang ilang tao sa daan habang halatang takot na takot. May apoy sa kagubatan. May mga anino raw na gumagalaw.
May sumpa na sa makamot. Nanlaki ang mga mata ni Christian. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay at dumiretso sa gitna ng baryo. Nagtipon-tipon na roon ang mga tao habang nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Mula sa malayo ay makikita ang kakaibang gintong liwanag na sumisiklab sa pagitan ng mga puno. Ngunit kasabay nito ay ang maitim na usok na tila unti-unting bumabalot sa kalangitan. Parang naglalaban ang liwanag at dilim. Tahimik na napatitig si Christian. Ramdam niyang si Rona iyon. Nakikipaglaban. Biglang nagsalita si Mang Isko na nakatayo sa gitna ng mga tao. Nagising na ang sumpa. Nagsimulang magbulungan ang mga taga-baryo. May diwata raw talaga. Baka katapusan na natin. Dapat tayong umalis sa baryo. Ngunit bago pa tuluyang magpanik ang mga tao, ay may isang matandang babae ang sumingit sa gitna ng karamihan. Si Aling Sela, kilalang pinakamatandang babae sa Makamot. Tahimik lamang ito palagi at bihirang magsalita tungkol sa nakaraan. Ngunit nang makita niya ang gintong liwanag mula sa kagubatan, ay agad siyang namutla. Hindi maaari, bulong nito. Napalingon si Christian. Mangyayari po ba talaga ang sumpa? Dahan-dahang napatingin sa kanya ang matanda. At tila may bigla itong naalala. Christian! Nanginginig nitong sabi, nasaan si Rona? Hindi agad nakasagot ang binata, ngunit sapat na ang katahimikan niya upang mabasa ng matanda ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sela. Kaya pala, ano pong ibig ninyong sabihin? Napaupo ang matanda habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Matagal na naming alam. Natahimik ang buong paligid. Lahat ay nakatingin sa matanda. Hindi tunay na tao si Rona. Nagulat ang mga taga-baryo. Ano? Diwata siya? Imposible! Ngunit hindi na nagulat si Christian. Sa halip ay mas lalo lamang siyang nakinig. Huminga ng malalim si Aling Sela bago nagsalita. 20 taon na ang nakalipas. May isang gabi na bumagsak ang gintong liwanag mula sa kalangitan. Tahimik na nakikinig ang lahat. Nakita namin iyon sa gitna ng kagubatan. Nang puntahan namin, may isang sanggol kaming natagpuan. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Christian. Sanggol? Tumango ang matanda. At sa likod niya ay may maliliit na gintong pakpak. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Diyos ko, kung ganoon. Inalagaan namin siya bilang tao, pagpapatuloy ni Aling Sela. Dahil alam namin kapag nalaman ng iba kung sino siya, papatayin siya. Napayuko si Christian. Kaya pala laging malungkot si Rona. Kaya pala parang may tinatago ito mula pagkabata. Pero bakit ngayon lang lumabas ang mga nilalang na iyon? Tanong ng isa sa mga taga-baryo. Biglang naging mabigat ang mukha ni Aling Sela. Dahil nagising na muli ang kapangyarihan ng gintong pakpak, tahimik ang lahat. Kapag ganap ng nagising ang kapangyarihang iyon, magbubukas ang daan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng dilim. Nanlamig si Christian. Naalala niya ang sinabi ni Morvath, kapangyarihang kayang sumira ng mundo. Biglang umugong ang lupa. Kasunod niyon ay isang malakas na sigaw mula sa direksyon ng kagubatan. Napalingon ang lahat. At sa ibabaw ng mga puno ay nakita nila ang napakalaking anino na may nagliliyab na pulang mata. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa takot. Mga halimaw, takbo! Ngunit hindi na gumalaw si Christian. Nakatitig lamang siya sa kagubatan. Pagkatapos ay mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Ako ang pupunta kay Rona. Agad siyang hinarang ni Aling Marta.
Anak, delikado. Hindi ko siya pababayaan. Hindi ka ordinaryong tao laban sa mga nilalang na iyon. Ngunit matatag ang tingin ni Christian. Kung mag-isa siya, mas lalo siyang mapapahamak. Tahimik na napaluha ang kanyang ina, samantalang si Aling Sela ay tila may malalim na iniisip. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan itong tumayo. May paraan para matulungan mo siya. Napalingon si Christian. Ano po iyon? Tumitig ang matanda sa kanya bago marahang nagsalita. May isang sandata na kayang lumaban sa kadiliman. Anong sandata? Ang espada ng liwanag. Natahimik ang buong paligid. Matagal nang itinago iyon sa kabundukan ng Kalinaw. Tanging may pusong walang takot lamang ang maaring makahawak nito. Napakunot noo si Christian. At paano ko iyon mahahanap? Tumingin si Aling Sela sa direksyon ng kagubatan kung saan patuloy ang pagsiklab ng gintong liwanag. Bago pa tuluyang makuha ng kadiliman si Rona, mahina nitong sabi, kailangan mong mahanap ang espada. Madilim pa ang kalangitan nang ihanda ni Christian ang kanyang sarili para sa paglalakbay. Tahimik ang buong baryo ng Makamot. Halos walang lumalabas sa kanilang mga bahay matapos makita ang mga kakaibang nilalang noong gabi. Nababalot ng takot ang buong baryo at ang dating masayang lugar ay tila naging malamig at malungkot sa loob lamang ng isang gabi. Sa loob ng kanilang maliit na kubo ay tahimik na naghahanda si Aling Marta ng pagkain para sa kanyang anak. Hindi mo na talaga kayang pigilan ng sarili mo? Mahina nitong tanong habang inilalagay ang tinapay sa maliit na supot. Umiling si Christian. Kailangan kong iligtas si Rona. Napapikit ang matanda. Alam kong mahal mo siya. Bahagyang natigilan si Christian. Hindi siya agad nakasagot. Ngunit sapat na ang katahimikan niya upang maintindihan ng kanyang ina ang nararamdaman niya. Huminga ng malalim si Aling Marta bago iniabot ang supot ng pagkain. Mag-iingat ka. Tumango si Christian. Paglabas niya ng bahay ay nadatnan niyang naghihintay si Aling Sela sa ilalim ng matandang puno ng balete sa gitna ng baryo. May dala itong lumang kahon na yari sa kahoy. Lumapit ka, sabi ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Christian. Pagkabukas ni Aling Sela ng kahon ay nakita niya ang isang lumang kwintas na may hugis araw ang palawit. Kahit luma na ito ay tila may kakaibang liwanag pa ring nagmumula rito. Ano po iyan? Agimat ng mga tagapagbantay, sagot ng matanda. Makakatulong ito laban sa kapangyarihan ng kadiliman. Dahan-dahan nitong isinabit ang kwintas sa leeg ni Christian. Pagkadikit pa lamang nito sa kanyang balat ay agad niyang naramdaman ang kakaibang init na tila dumadaloy sa buong katawan niya. Pakinggan mong mabuti, seryosong sabi ni Aling Sela. Ang espada ng liwanag ay nakatago sa bundok Kalinaw. Paano ko malalaman kung nasaan? Tanging ang may malinis na puso ang magagabayan ng espada. Napatingin si Christian sa direksyon ng kabundukan. Mula sa malayo ay nababalot iyon ng makapal na hamog. Marami nang nagtangkang hanapin iyon, dagdag ng matanda. Ngunit walang nakabalik. Tahimik siyang napalunok. Ngunit kahit may takot sa kanyang dibdib ay hindi siya umatras. Dahil sa isip niya ay iisa lamang ang mahalaga. Si Rona. Pagkatapos magpaalam sa kanyang ina ay agad siyang naglakbay patungo sa bundok Kalinaw. Habang papalayo siya sa baryo, ay lalo niyang nararamdaman ang bigat ng katahimikan sa paligid. Ang dating maiingay na ibon ay tila nawala. Maging ang hangin ay malamig at mabigat. Parang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang buong lugar. Lumipas ang ilang oras ng paglalakad bago niya narating ang paanan ng bundok.
Napakataas nito at halos hindi na makita ang tuktok dahil sa kapal ng hamog. Huminga ng malalim si Christian bago nagsimulang umakyat. Habang tumatagal ang kanyang paglalakad, ay lalo namang nagiging mahirap ang daan. Madulas ang lupa at matutulis ang mga bato. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-akyat. Maya-maya ay may narinig siyang kakaibang ungol mula sa likuran niya. Agad siyang napalingon. At doon niya nakita ang tatlong nilalang na may mapupulang mata. Mga halimaw ni Morvath. Nanlamig ang kanyang katawan. Unti-unting lumapit ang mga nilalang habang naglalabas ng mababang ungol. Mahigpit na hinawakan ni Christian ang kanyang itak. Hindi siya pwedeng umatras. Biglang sumugod ang isa sa mga halimaw. Mabilis na umiwas si Christian bago niya iniwasiwas ang kanyang itak. Tumama iyon sa braso ng nilalang, ngunit tila wala lamang iyon dito. Mas lalo pa itong nagalit. Napaatras si Christian. Hindi sapat ang ordinaryong sandata laban sa mga iyon. Muling sumugod ang isa pang halimaw at muntik na siyang tamaan ng matutulis nitong kuko. Napahawak siya sa isang bato upang hindi matumba. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang kumislap ang kwintas sa kanyang leeg. Kasabay niyon ay isang malakas na bugso ng liwanag ang kumalat sa paligid. Napasigaw ang mga nilalang. Unti-unti silang umatras habang tila nasusunog ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Christian. Pagkatapos ng ilang segundo ay mabilis na tumakas ang mga halimaw pabalik sa kagubatan. Humihingal siyang napaupo sa lupa. Ngayon niya lubos na napatunayang totoo ang sinabi ni Aling Sela. May kapangyarihan ang kwintas. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat laban kay Morvath. Kailangan niya ang espada ng liwanag. Muli siyang tumayo at ipinagpatuloy ang pag-akyat. Habang papalapit siya sa tuktok, ay may napansin siyang kakaiba. May liwanag na lumalabas mula sa gitna ng makapal na hamog. Kulay asul. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa marating niya ang isang lumang templo na halos natatakpan na ng mga baging at lumot. Napahinto siya. Hindi iyon nabanggit ni Aling Sela. Sa gitna ng templo ay may malaking pintuang bato na may nakaukit na simbolo ng araw. At sa harap nito ay may nakatayong estatwa ng isang mandirigma na may hawak na espada. Biglang umugong ang paligid. Kasunod nyon ay may malalim na tinig na umalingaw-ngaw sa buong templo. Sino ang naglalakas loob na pumasok sa banal na lugar na ito? Agad na napalingon si Christian. At sa kanyang harapan ay unti-unting lumitaw ang anyo ng isang matandang lalaki na nababalot ng liwanag. Parang espiritu. Matalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Ako po si Christian, sagot niya habang pilit na pinatatatag ang sarili. Hinahanap ko ang espada ng liwanag. Tahimik siyang pinagmasdan ng matanda. Marami nang naghangad sa kapangyarihan ng espada. Hindi ko po ito kailangan para sa sarili ko. Kung ganoon, para kanino? Hindi nag-atubiling sumagot si Christian. Para iligtas ang taong mahal ko. Biglang natahimik ang paligid. Maya-maya ay bahagyang ngumiti ang matandang espiritu. Ngunit agad din itong naging seryoso. Kung nais mong makuha ang espada, sabi nito, kailangan mo munang patunayan na karapat-dapat ka. Unti-unting nagsimulang magliwanag ang buong templo. Kasabay niyon ay dahan-dahang bumukas ang napakalaking pintuang bato. At mula sa kailaliman ng madilim na templo ay narinig ni Christian ang malakas na dagundong ng isang nilalang na tila matagal nang natutulog. Mabagal na humakbang si Christian papasok sa loob ng sinaunang templo habang unti-unting nagsasara sa likuran niya ang napakalaking pintuang bato.
Sa bawat hakbang niya ay umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang paa sa malamig na sahig. Madilim ang buong paligid maliban sa ilang asul na apoy na tila kusang lumulutang sa dingding ng templo. Nilingon niya ang matandang espiritu, ngunit nanatili lamang itong nakatayo sa labas. Anong pagsubok ang haharapin ko? Tanong ni Christian. Tahimik siyang tinitigan ng matanda. Ang espada ng liwanag ay hindi ibinibigay sa mahihina ang loob. Biglang umugong ang buong templo. Ang haharapin mo rito ay ang tunay mong takot. Kasabay niyon ay tuluyan ng nagsara ang pintuan. Napahigpit ang hawak ni Christian sa kanyang itak habang dahan-dahan siyang naglakad papasok. Habang lumalalim siya sa templo, ay lalo namang bumibigat ang hangin sa paligid. Parang may kakaibang puwersang nakamasid sa kanya mula sa kadiliman. Makalipas ang ilang minuto ay narating niya ang isang napakalawak na bulwagan. Sa gitna nito ay may malaking bilog na simbolong nakaukit sa sahig. At sa dulo ng bulwagan, naroon ang isang napakalaking nilalang. Agad na nanigas si Christian. Mistulang leon ang katawan nito ngunit mas malaki pa sa kalabaw. Nababalot ng puting balahibo ang buong katawan nito habang ang mga matay kulay asul na kumikislap sa dilim. Mayroon din itong dalawang malalaking pakpak. Dahan-dahang tumayo ang nilalang habang nakatitig kay Christian. Kasabay niyon ay umugong ang buong bulwagan. Ako si Arkan, malalim nitong sabi, tagapagbantay ng espada ng liwanag. Napahigpit ang hawak ni Christian sa kanyang itak. Kailangan kitang malampasan upang makuha ang espada? Tumango ang nilalang. Ngunit hindi lakas lamang ang sinusukat dito. Unti-unting lumapit si Arkan habang mabigat ang bawat yabag. Maraming mandirigma ang nagtangkang makuha ang espada. Lahat sila'y nabigo. Huminto ito sa kanyang harapan. At ikaw, bakit mo nais ang kapangyarihang iyon? Hindi agad nakasagot si Christian, ngunit maya-maya ay tumingala siya. Para mailigtas si Rona, biglang kumislap ang mga mata ni Arkan. Handa ka bang isakripisyo ang sarili mo para sa kanya? Oo. Handa ka bang mamatay? Hindi nagdalawang isip si Christian. Oo. Natahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos ay biglang umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong. At sa isang iglap nagbago ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Christian. Bigla siyang napunta sa gitna ng baryo ng makamot. Ngunit iba ito. Madilim. Nasusunog ang mga bahay. May mga taong nagsisigawan habang tumatakbo palayo sa mga halimaw na may mapupulang mata. Hindi bulong niya. Mabilis siyang tumakbo sa gitna ng baryo. Ma! Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad siyang natigilan. Nasa harap niya si Aling Marta, nakahandusay sa lupa, walang buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Christian. Mama! Lumuhod siya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit kasabay niyon ay narinig niya ang malamig na boses ni Morvath mula sa likuran. Tingnan mo kung ano ang idinulot ng diwata sa inyong baryo. Mabilis siyang napalingon. Nakatayo roon si Morvath habang napapalibutan ng maitim na usok. Kapag hindi mo siya iniwan, dagdag nito, lahat ng mahal mo ay mamamatay. Napahigpit ang kamao ni Christian. Kasabay niyon ay narinig niya ang sigaw ni Rona mula sa malayo. Christian, mabilis siyang tumakbo patungo sa tinig nito. At sa gitna ng nasusunog na baryo ay nakita niya si Rona. Nakatali ito ng maiitim na kadena habang unti-unting nawawala ang liwanag ng kanyang gintong pakpak. Tulungan mo ako! Umiiyak nitong sabi. Ngunit bago pa makalapit si Christian ay biglang bumukas ang lupa sa pagitan nila. Mula rito ay lumabas ang napakaraming kamay na gawa sa kadiliman. Pinipigilan siya.
Hindi! Sigaw niya habang pilit lumalaban. Ngunit lalo lamang siyang hinihila pababa ng mga kamay. Muling nagsalita si Morvath. Hindi mo kayang iligtas ang lahat. Napapikit si Christian habang pilit lumalaban, takot, galit, panghihina. Lahat ng iyon ay sabay-sabay niyang nararamdaman. Ngunit sa gitna ng kadilimang bumabalot sa kanya ay naalala niya ang mga sinabi ni Rona. Ayokong madamay ka. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang ulo. Pagkatapos ay mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Hindi ako susuko. Biglang kumislap ang kwintas sa kanyang leeg. Kasabay niyon ay unti-unting nagliwanag ang buong paligid. Nagsimulang mawala ang mga kamay na gawa sa dilim. Nagulat si Morvath. Imposible! Tumayo si Christian habang matatag ang tingin. Hindi ko man kayang iligtas ang buong mundo mag-isa. Unti-unting lumakas ang liwanag mula sa kanyang katawan. Hindi ko pa rin iiwan si Rona. Sa isang iglap ay nabasag ang buong ilusyon. Biglang bumalik si Christian sa loob ng templo habang humihingal. Napaluhod siya sa sahig habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Tahimik ang buong bulwagan at sa kanyang harapan ay nakatingin si Arkan. May kakaibang ningning sa mga mata nito. Napagtagumpayan mo ang takot sa iyong puso. Dahan-dahang tumayo si Christian. Nasaan ang espada? Hindi agad sumagot si Arkan. Sa halip ay tumingin ito sa itaas ng bulwagan. Kasunod niyon ay biglang nagliwanag ang buong templo. Unti-unting bumukas ang sahig sa gitna ng silid. At mula rito ay dahan-dahang umangat ang isang napakagandang espada. Kulay pilak ang talim nito habang ang hawakan ay may gintong ukit na hugis pakpak. Agad na naramdaman ni Christian ang kakaibang enerhiyang nagmumula rito. Ang espada ng liwanag, mahina niyang bulong, dahan-dahang lumapit si Arkan. Kapag hinawakan mo ang espadang iyan, sabi nito, magbabago ang iyong kapalaran. Napatingin si Christian sa espada at tandaan mo, biglang naging seryoso ang mukha ng tagapagbantay. Kapag tuluyang nagising ang kapangyarihan ng gintong pakpak ni Rona, huminto ito sandali. Maaaring hindi na siya manatiling tao. Nanatiling nakatitig si Christian sa espada ng liwanag habang mabigat na umiikot sa kanyang isip ang sinabi ni Arkan. Maaaring hindi na siya manatiling tao. Parang sibat na tumusok sa kanyang dibdib ang mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya habang dahan-dahang humaharap sa tagapagbantay. Tahimik na napabuntong hininga si Arkan. Ang gintong pakpak ay hindi ordinaryong kapangyarihan. Sagot nito. Ito ang pinagmula ng sinaunang liwanag na minsang nagpanatili ng balanse sa mundo. Tapos, kapag ganap na nagising ang kapangyarihang iyon, unti-unting mawawala ang pagiging tao ng nagmamay-ari nito. Nanlamig si Christian. Hindi maaari. Matagal nang pinipigilan ni Rona ang kapangyarihan sa kanyang loob, dagdag ni Arkan. Ngunit ngayon, nagsisimula na itong magising. Muling napatingin si Christian sa espada. May paraan pa ba para mailigtas siya? Sandaling natahimik ang tagapagbantay. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. May paraan. Agad na nag-angat ng tingin si Christian. Ano iyon? Bago tuluyang makuha ni Morvath ang kapangyarihan ng gintong pakpak, kailangan mong dalhin si Rona sa puno ng unang liwanag. Napakunot noo siya. Saan iyon? Sa pinakagitna ng dilim na kagubatan. Biglang bumigat ang mukha ni Christian. Doon mismo sa lugar na pinamumugaran ng mga halimaw. At anong mangyayari roon? Tanging ang puno ng unang liwanag lamang ang kayang pigilan ang lubos na paggising ng kapangyarihan ng gintong pakpak. Huminga ng malalim si Christian. Hindi na siya maaaring umatras ngayon.
Muli siyang tumingin sa espada ng liwanag, bago dahan-dahang iniunat ang kanyang kamay. Sa sandaling nahawakan niya ang espada, biglang sumiklab ang matinding liwanag sa buong templo. Napapikit siya habang nararamdaman ang napakalakas na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Parang apoy, parang kidlat. Kasabay niyon ay nagliwanag ang kwintas sa kanyang leeg. Umugong ang buong templo habang ang hangin ay tila umiikot sa kanyang paligid. Nang muling dumilat si Christian ay napansin niyang nagbabago ang kanyang pakiramdam. Mas malinaw ang kanyang pandinig. Mas matalas ang kanyang paningin. At parang may kakaibang init na nagbibigay lakas sa kanyang buong katawan. Tahimik siyang pinagmasdan ni Arkan. Tanggap ka na ng espada. Dahan-dahang itinaas ni Christian ang sandata. Kahit hindi pa niya ginagamit ay ramdam na niya ang kapangyarihang taglay nito. Marami nang magbabago mula ngayon, sabi ni Arkan. Handa ako. Bahagyang ngumiti ang tagapagbantay. Kung ganoon, humayo ka. Biglang nagsimulang magliwanag ang paligid. Kasabay niyon ay unti-unting naglalaho ang anyo ni Arkan. Hintay! Tawag ni Christian. Anong mangyayari kay Rona kapag hindi ko siya naabutan? Sandaling natahimik ang tagapagbantay bago ito tuluyang naglaho. Ngunit bago mawala ang kanyang tinig ay narinig ni Christian ang malamig nitong sagot. Magiging reyna siya ng kadiliman. Biglang bumalik ang katahimikan sa templo. Mahigpit na napahawak si Christian sa espada. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng templo at nagsimulang bumaba mula sa bundok kalinaw. Ngunit habang papalapit siya sa paanan ng bundok ay may kakaiba siyang napansin. Maitim na usok. Marami at tila nagmumula iyon sa direksyon ng baryo ng Makamot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi! Mabilis siyang tumakbo pababa. Habang papalapit siya sa baryo, ay lalo niyang naaamoy ang usok at apoy. At nang tuluyan niyang marating ang gilid ng Makamot agad, siyang natigilan. Nasusunog ang ilang bahay. Nagkakagulo ang mga tao habang nagsisigawan at tumatakbo sa iba't ibang direksyon. At sa gitna ng baryo ay may mga nilalang na may mapupulang mata. Umaatake. Christian! Napalingon siya. Si Mang Isko iyon na sugatan habang pilit tinutulungan ang ibang taga-baryo. Bumalik sila, sigaw nito. Mabilis na sumugod si Christian habang hawak ang espada ng liwanag. Isa sa mga halimaw ang mabilis na tumalon patungo sa kanya. Ngunit sa isang iglap, iwinasiwas niya ang espada. Isang matinding bugso ng liwanag ang tumama sa nilalang. Agad itong sumigaw bago tuluyang naglaho na parang abo. Nanlaki ang mga mata ng mga taga-baryo. May kapangyarihan ang espada! Muling sumugod ang dalawa pang halimaw, ngunit mabilis silang hinarap ni Christian. Sa bawat galaw ng espada ay may kasamang nakakasilaw na liwanag. At sa bawat tama nito ay unti-unting nawawala ang mga nilalang. Unti-unting umatras ang mga halimaw hanggang sa tuluyan silang tumakas pabalik sa kagubatan. Humihingal na napatayo si Christian sa gitna ng baryo. Tahimik ang lahat. Nakatitig lamang sila sa kanya at sa espadang hawak niya. Maya-maya ay mabilis na lumapit si Aling Marta at niyakap siya. Salamat sa Diyos. Ngunit bago pa makapagsalita si Christian ay napansin niyang tila may mali. Nasaan si Rona? Biglang natahimik ang mga tao. Nagkatinginan sila. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Mang Isko. Dinala siya nila Morvath. Nanlamig ang buong katawan ni Christian. Kailan? Kanina lang. Napayuko si Mang Isko. Sinubukan niyang pigilan ang mga halimaw para iligtas ang baryo. Unti-unting kinuyom ni Christian ang kanyang kamao. Nasaan nila siya dinala?
Tahimik na tumingin si Mang Isko sa direksyon ng pinakamadilim na bahagi ng kagubatan, sa tore ng kadiliman. Biglang umugong ang kalangitan. Kasabay niyon ay may gintong liwanag na biglang sumiklab mula sa kailaliman ng gubat. Ngunit sa pagkakataong iyon, may halong maitim na usok ang liwanag. Napatitig si Christian at sa loob-loob niya ay ramdam niyang may nangyayaring masama kay Rona. Napahigpit siya sa hawak ng espada. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Kahit anong mangyari, tumingin siya sa madilim na kagubatan. Ililigtas ko siya. Mabilis na lumipas ang gabi sa baryo ng Makamot, ngunit walang sino man ang nakatulog ng mahimbing. Patuloy na nagliliyab sa malayo ang kakaibang gintong liwanag mula sa kailaliman ng kagubatan. Ngunit ngayon ay may halong maitim na usok ang dating maliwanag na kinang nito. Parang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang liwanag. Tahimik na nakaupo si Christian sa harap ng kanilang bahay habang mahigpit na hawak ang espada ng liwanag. Hindi maalis sa isip niya si Rona. Iniisip niya kung ano na ang ginagawa rito ni Morvath, kung ligtas pa ba ito. At kung gaano katagal bago tuluyang magising ang kapangyarihan ng gintong pakpak. Hindi ka ba matutulog kahit sandali? Napalingon siya kay Aling Marta na may dalang mainit na sabaw. Umiling si Christian. Wala akong oras. Tahimik na umupo ang kanyang ina sa tabi niya. Natatakot ako para sa'yo. Napayuko ang binata. Ako rin po. Nagulat si Aling Marta sa sagot niya. Bahagyang ngumiti si Christian, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba, pero lalaban ka pa rin. Tumango siya. Dahil kapag sumuko ako, mawawala si Rona. Tahimik na napatitig si Aling Marta sa kanyang anak bago niya marahang hinawakan ang kamay nito. Minsan, mahina niyang sabi, ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot. Napatingin si Christian sa kanyang ina, kundi ang pagpapatuloy kahit natatakot ka. Tahimik siyang napangiti. Pagkatapos ng ilang sandali, ay tumayo siya habang isinusuot sa kanyang likod ang espada. Kailangan ko nang umalis. Agad ding tumayo si Aling Marta. Mag-iingat ka. Hindi sumagot si Christian. Sa halip ay niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina bago tahimik na naglakad palayo sa baryo. Habang papalalim siya sa kagubatan, ay lalo niyang nararamdaman ang bigat ng paligid. Ang mga puno ay tila mas madilim kaysa dati at ang lupa ay nababalot ng maitim na usok. Parang buhay ang kagubatan. At galit ito. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, ay narating niya ang bahagi ng gubat na hindi pa niya kailanman nakita noon. Nakatayo roon ang isang napakalaking tore na gawa sa maitim na bato. Halos abot nito ang kalangitan. At sa pinakatuktok nito ay may umiikot na gintong liwanag na nababalutan ng kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Christian. Tore ng kadiliman. Sa paligid ng tore ay maraming halimaw na nagbabantay. Tahimik siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno habang inoobserbahan ang lugar. Hindi siya maaaring basta sumugod. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng paraan, ay may narinig siyang mahinang tinig mula sa likuran niya. Christian. Mabilis siyang napalingon at agad na napataas ang espada. Ngunit natigilan siya nang makita kung sino iyon. Si Aling Sela. Bakit po kayo nandito? Tanong niya habang naguguluhan. Dahan-dahang lumapit ang matanda. May kailangan kang malaman bago ka pumasok dyan. Napakunot noo si Christian. Ano po iyon? Tumingin si Aling Sela sa tore. Hindi aksidenteng napunta si Rona sa mundo ng tao.
Nanahimik si Christian. 20 taon na ang nakalipas pagpapatuloy ng matanda. May malaking digmaan sa pagitan ng mga diwata ng liwanag at mga nilalang ng kadiliman. Mga nilalang ni Morvath, tumango ito. Si Morvath ang dating tagapangalaga ng balanse. Nagulat si Christian. Ano? Hindi siya dating masama. Unti-unting bumigat ang mukha ng matanda. Ngunit nang masira ang mundo ng mga diwata, naniwala siyang ang mga tao ang dahilan ng lahat. Tahimik na nakinig si Christian. At si Rona? Huminga ng malalim si Aling Sela. Siya ang anak ng reyna ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Christian. Anak ng reyna? Bago tuluyang bumagsak ang kaharian ng mga diwata, ipinadala si Rona sa mundo ng tao upang maitago ang gintong pakpak. Napatingin siya sa tore, kaya pala gusto siyang makuha ni Morvath. Kapag tuluyan niyang nakuha ang kapangyarihan ni Rona, dagdag ng matanda, magbubukas ang pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. At anong mangyayari kapag nangyari iyon? Tahimik na napapikit si Aling Sela. Magwawakas ang mundo ng tao. Mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Maya-maya ay muling nagsalita ang matanda. Christian, may isa ka pang dapat malaman. Napatingin siya rito. Kapag tuluyang nagising ang kapangyarihan ng gintong pakpak, bahagyang nanginig ang boses nito. Posibleng mawala ang alaala ni Rona bilang tao. Parang biglang bumagsak ang mundo ni Christian. Ano pong ibig ninyong sabihin? Makakalimutan niya ang lahat. Nanlamig ang kanyang katawan. Pati ako? Tahimik na tumango si Aling Sela. Napayuko si Christian habang mahigpit na kinuyom ang kanyang kamao. Hindi niya matanggap iyon. Matapos ang lahat, matapos ang mga alaala nilang dalawa, mawawala lamang iyon? Biglang umugong ang tore. Kasunod niyon ay may malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sigaw iyon ni Rona. Agad na nag-angat ng tingin si Christian. At sa tuktok ng tore ay nakita niya ang napakalaking gintong pakpak na unti-unting nababalutan ng maitim na usok. Nag-uumpisa na, bulong ni Aling Sela. Biglang nagliwanag ang espada ng liwanag sa kamay ni Christian. Unti-unti niyang itinaas ang tingin sa tore habang naglalagablab ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kahit makalimutan niya ako, mahigpit niyang hinawakan ang espada. Hindi ko pa rin siya iiwan. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang pinagtataguan at diretsong sumugod patungo sa tore ng kadiliman. At sa unang hakbang pa lamang niya, biglang napalingon sa kanya ang 12-dosenang mapupulang mata ng mga halimaw. Sa sandaling mapansin ng mga halimaw si Christian ay sabay-sabay silang umungol na parang mababang kulog mula sa kailaliman ng lupa. Unti-unti silang lumapit habang kumikislap ang kanilang mapupulang mata sa dilim. Ngunit hindi na umatras si Christian. Mahigpit niyang hinawakan ang espada ng liwanag habang nakatitig sa napakalaking tore ng kadiliman. Nasa loob si Rona. At anuman ang mangyari, hindi siya titigil hanggat hindi niya ito naililigtas. Biglang sumugod ang unang halimaw. Mabilis na iwinasiwas ni Christian ang espada. Kasabay niyon ay isang matinding bugso ng liwanag ang tumama sa nilalang dahilan upang mapatili ito bago tuluyang maglaho na parang abo. Ngunit hindi natakot ang iba. Sunod-sunod silang umatake. Mabilis na umiwas si Christian habang patuloy na lumalaban. Sa bawat galaw ng espada ay may kasamang nakakasilaw na liwanag na tumatama sa mga halimaw. Ngunit habang tumatagal ay lalo silang dumarami. Humihingal siyang napaatras. Hindi matatapos ang laban kung mag-isa lamang siya. Biglang kumislap ang kwintas sa kanyang leeg. Kasabay niyon ay tila may mainit na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan.
Unti-unting nagliwanag ang espada ng liwanag, at sa isang iglap malakas niya itong itinarak sa lupa. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na dagundong sa buong kagubatan. Kasunod niyon ay isang malawak na alon ng liwanag ang kumalat sa paligid. Napasigaw ang mga halimaw habang isa-isang naglalaho. Nayanig ang buong paligid. At sa unang pagkakataon ay nabuksan ang daan patungo sa tore. Humihingal na tumayo si Christian habang nakatingin sa napakalaking pintuan ng tore ng kadiliman. Dahan-dahan itong bumukas. Mula sa loob ay lumabas ang malamig na hanging may kasamang maitim na usok. Parang inaanyayahan siya ng dilim. Huminga ng malalim si Christian bago siya tuluyang pumasok. Sa loob ng tore ay napakatahimik. Mahabang pasilyo lamang ang kanyang nakita habang ang mga dingding ay may kakaibang simbolong kumikislap sa kulay pula. Habang naglalakad siya, ay lalo niyang nararamdaman ang bigat ng paligid. Parang may nakamasid sa bawat hakbang niya. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang tinig. Christian, agad siyang napahinto. Boses iyon ni Rona. Rona! Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinagmulan ng tinig hanggang makarating siya sa isang napakalawak na silid. At sa gitna nito, naroon si Rona. Nakalutang ito sa ere habang nababalot ng gintong liwanag at maitim na usok. Nakapikit ang mga mata nito at tila hirap na hirap habang nakakadena ang mga kamay. Rona! Agad siyang sumugod ngunit bago pa siya makalapit ay biglang may maitim na enerhiyang humarang sa kanya. Kasabay niyon ay unti-unting lumitaw si Morvath mula sa kadiliman. Sa wakas, malamig nitong sabi. Mahigpit na hinawakan ni Christian ang espada. Pakawalan mo siya! Tahimik na napatingin si Morvath kay Rona. Hindi mo pa rin naiintindihan. Wala akong pakialam sa gusto mo. Biglang nagliwanag ang pulang mata ni Morvath. Kapag tuluyang nagising ang kapangyarihan niya, magbabalik ang kaharian ng mga diwata. Hindi sa ganitong paraan. Bahagyang ngumiti si Morvath ngunit puno ng lungkot ang kanyang mukha. Masyado mo akong hinuhusgahan tao. Napakunot noo si Christian. Anong ibig mong sabihin? Unti-unting lumapit si Morvath habang nakatingin kay Rona. Dati, isa rin akong tagapagbantay ng liwanag. Nagulat si Christian. Hindi maaari. Totoo. Tahimik na umugong ang buong tore habang nagsasalita siya. Minahal ko ang reyna ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Christian. At nang mamatay siya sa digmaan, isinisi ko iyon sa sangkatauhan. Tahimik ang buong silid. Sinubukan kong buhayin muli ang aming mundo. Unti-unti niyang itinaas ang kamay patungo kay Rona. At ang gintong pakpak lamang ang susi. Biglang sumigaw si Rona habang lalong lumalakas ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Kasabay niyon ay nagsimulang magbitak ang sahig ng tore. Rona! Sigaw ni Christian. Unti-unting nagmulat ng mata ang dalaga. Ngunit agad na nanlamig si Christian. Ang dati nitong maiinit na mata ay naging kulay purong ginto. Walang emosyon. Parang hindi na siya kilala. Rona, mahina niyang tawag. Dahan-dahang napatingin ang dalaga sa kanya. Ngunit walang pagkilala sa kanyang mukha. Parang isa lamang siyang estranghero. Unti-unting nanginig ang kamay ni Christian. Hindi niya matanggap. Biglang nagsalita si Morvath. Huli ka na. Kasabay niyon ay naputol ang mga kadena ni Rona. Mabagal itong bumaba mula sa ere habang nakabuka ang napakalaking gintong pakpak sa kanyang likuran. Mas maliwanag ito ngayon, mas makapangyarihan. Ngunit kasabay niyon ay ang malamig na aura na bumabalot sa buong tore. Rona, muling tawag ni Christian.
Tahimik siyang tinitigan ng dalaga. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. Sino ka? Parang huminto ang mundo ni Christian matapos marinig ang mga salitang iyon. Sino ka? Simple lamang ang tanong ni Rona, ngunit sapat iyon upang wasakin ang kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng tore ng kadiliman habang nakatitig sa dalagang minsang nangakong hindi siya iiwan. Ngunit ngayon, ang mga matang dati puno ng init at kabaitan ay naging malamig na parang hindi siya nito kailanman nakilala. Unti-unting nanghina ang kanyang pagkakahawak sa espada ng liwanag. Rona, ako ito. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Tahimik lamang itong nakalutang habang ang napakalaking gintong pakpak sa kanyang likuran ay patuloy na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Kasabay niyon ay lalong lumalakas ang maitim na enerhiyang bumabalot sa tore. Bahagyang ngumiti si Morvath. Tuluyan nang nagising ang kapangyarihan niya. Mahigpit na napakuyom si Christian. Huwag mo siyang gamitin. Hindi ko siya ginagamit. Unti-unting tumingin si Morvath kay Rona. Tinanggap lamang niya ang tunay niyang pagkatao. Hindi totoo iyan. Biglang umugong ang buong tore. Nagsimulang magbitak ang mga dingding habang lumalakas ang gintong liwanag mula sa katawan ni Rona. Kasabay niyon ay may lumitaw na napakalaking simbolo sa kalangitan sa ibabaw ng tore. Unti-unting bumukas ang tila pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Mula roon ay maririnig ang malalakas na sigaw ng mga nilalang mula sa kadiliman. Nagkagulo ang buong kagubatan. Lumakas ang hangin sa buong baryo ng Makamot habang nanginginig ang lupa. At sa gitna ng lahat ng iyon ay tahimik lamang na nakatingin si Rona kay Christian. Walang emosyon, walang alaala. Parang tuluyan na siyang nawala, ngunit hindi sumuko si Christian. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Rona, naaalala mo ba noong mga bata pa tayo? Tahimik ang dalaga. Palagi tayong tumatakbo sa tabing ilog, walang sagot. Kapag umuulan, lagi kang natatakot sa kulog. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Rona. Napansin niyon ni Christian. Kaya ipinagpatuloy niya. Naalala mo ba nung sinabi mong gusto mong makita ang dagat balang araw? Biglang bahagyang nanginig ang kamay ni Rona. Ngunit mabilis ding bumalik ang malamig nitong ekspresyon. Wala akong maalala. Unti-unting lumapit si Morvath. Wala nang saysay iyan. Biglang nagliwanag ang kanyang mga kamay ng maitim na enerhiya. Oras na upang magbukas ang bagong mundo. Kasabay niyon ay lalong lumawak ang pintuan sa kalangitan. Mula roon ay nagsimulang bumaba ang napakalalaking nilalang na nababalot ng kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Christian. Kapag tuluyang bumukas ang pintuan, mawawala ang lahat. Biglang hinigpitan niya ang hawak sa espada ng liwanag. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban nagliyab ang buong espada ng napakaliwanag na gintong apoy. Nagulat si Morvath. Imposible! Unti-unting lumakas ang liwanag mula sa katawan ni Christian. Kasabay niyon ay nagningning ang kwintas sa kanyang leeg at sa loob ng kanyang isip ay narinig niya ang tinig ni Arkan. Ang tunay na lakas ng espada ay nagmumula sa puso. Mahigpit na napapikit si Christian. Hindi siya lumaban para sa kapangyarihan. Hindi para maging bayani, kundi para protektahan ang taong mahal niya. Unti-unti niyang itinaas ang espada habang nakatingin kay Rona. At kahit makalimutan mo ako, nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Mamahalin pa rin kita. Biglang sumiklab ang napakalakas na liwanag mula sa espada ng liwanag, nayanig ang buong tore. Kasabay niyon ay may mga alaala na nagsimulang pumasok sa isip ni Rona. Ang ilog sa Makamot,
ang kanilang pagkabata, ang mga tawanan, at ang gabing una niyang ipinakita kay Christian ang kanyang gintong pakpak. Nanlaki ang mga mata ni Rona. Christian? Agad siyang napatingin dito. Unti-unting tumulo ang luha mula sa mga mata ng dalaga. Naalala kita, nagulat si Morvath. Hindi! Mabilis niyang inilabas ang napakalakas na maitim na enerhiya patungo kay Christian. Ngunit agad na humarang si Rona. Kasabay niyon ay kumalat ang gintong liwanag mula sa kanyang pakpak. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman sa gitna ng tore. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog. Napaatras si Morvath habang tila nasusunog ng liwanag ang kanyang katawan. Hindi maaari! Galit nitong sigaw. Unti-unting lumapit si Rona kay Christian habang umiiyak. Pasensya ka na! Umiling si Christian. Hindi mo kasalanan. Muling umugong ang kalangitan. Lalong bumukas ang pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Agad na napatingin si Rona rito. Pagkatapos ay unti-unti siyang napayuko. May kailangan akong gawin. Nanlamig si Christian. Anong ibig mong sabihin? Unti-unting hinawakan ni Rona ang kanyang mukha. Tanging ang kapangyarihan ng gintong pakpak ang makakapagsara sa pintuan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi! Kapag hindi ko ito ginawa, mawawasak ang mundo. Napailing si Christian habang nanginginig. May iba pang paraan. Ngunit malungkot na ngumiti si Rona. Christian, mula nang ipinanganak ako, ito na talaga ang kapalaran ko. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pero nagpapasalamat ako. Mahina niyang hinawakan ang kamay ng binata. Dahil minahal mo ako bilang tao. Hindi makapagsalita si Christian. Unti-unting lumayo si Rona habang lalong nagliliwanag ang kanyang katawan. Rona! Ngunit ngumiti lamang ito. Ang parehong ngiting minahal niya mula pagkabata. At kapag nakita mo ang liwanag ng buwan, unti-unting kumalat ang gintong liwanag sa buong tore. Alalahanin mo ako. Rona! Sa isang iglap tuluyang nabalot ng gintong liwanag ang buong kalangitan. Napapikit si Christian habang nararamdaman ng mainit na hanging dumaan sa kanyang katawan. Kasabay niyon ay isang napakalakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa buong mundo. At pagkatapos, biglang nanahimik ang lahat. Unti-unting iminulat ni Christian ang kanyang mga mata. Wala na ang tore. Wala na ang kadiliman. At wala na rin si Rona. Tanging maliliit na gintong liwanag lamang ang dahan-dahang lumulutang sa hangin tulad ng mga bituin sa gabi. Tahimik na napaluhod si Christian habang mahigpit niyang hawak ang kwintas sa kanyang leeg. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa kalangitan. At sa ilalim ng maliwanag na buwan sa baryo ng makamot tahimik na nagtapos ang alamat ng diwata na may gintong pakpak, wakas.